Ang Biblia. Ang sinasampalatayanan ng mga Kristiyano na naglalaman ng mga salita mula sa Panginoon Diyos. Ito ay nagtataglay ng mga katotohanan na hindi natin maitatanggi na naganap na sa ating daigdig. Nagpapatunay lang ito ng kadakilaan ng Diyos. Ang Biblia mula sa aklat ng Henesis hanggang Apokalipsis ay nahahati sa 3 panahon. Ang una ay ang panahon ni Adan at Eva hanggang kay Moises, o kung tawagin ay panahon ng patriarka. Mula naman sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Kristo ay ang panahon ng mga propeta. At ang panghuli ay mula sa panahon ni Kristo hanggang sa araw ng paghuhukom. Ito ang tinatawag na panahong Kristiyano o mga huling araw. At ang panahong Kristiyano naman na kung nasaan tayo ngayon ay nahahati sa 7 periodiko. Ngayon, ang Biblia ay nagbigay ng propesiya ng mga pangyayari sa mga huling araw. Ito nga ang 7 tatak sa panahong Kristiyano. Ang bawat tatak na ito ay sumisimbolo sa mga kaganapan at ayon sa Biblia, kapag ang mga tatak na ito ay naganap na mula sa unang tatak hanggang sa 7, ay nalalapit na ang pagwawakas ng sanlibutan o ang paghuhukom. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga kaganapan na tumutukoy sa 6 na tatak. Ang mga kaganapang ito ang nagpapatunay na tayo sa mga panahon ngayon ay nasa 7 tatak na at naghihintay na lamang sa hangganan o dulo ng 7 tatak. Kaya inaanyayahan ko kayo na buksan ang kamalayan at pangunawa dahil ikamamangha natin ang malalaman nating detalye ukol sa talatang ito ng Biblia. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Alamin na natin ang mga kaganapan sa 6 na tatak sa Biblia. Ang aklat ng Apokalipsis. Ito ang huling aklat ng Biblia. Sa ibang salin ay tinatawag ding pahayag. Dito makikita ang talata ukol sa 6 na tatak. Sa pahayag 6:12 hanggang 13 ay sinasabing, nang buksan ng kordero ang 6 na tatak, tumingin ako at nagkaroon ng malakas na lindol. Naging itim ang araw na tulad ng damit panluksa at naging parang dugo ang buwang kabilugan. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa tulad ng puno ng igos na naglalaglag ng bubot na bunga kapag niyuyugyog ng malakas na hangin. Sa talatang ito, ang nagsasalita ay si Apostol Juan at ang tinutukoy na korderong nagbukas ng 6 na tatak ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil walang iba man ang makakapagbukas ng mga balumbo ng selyo maliban kay Kristo. Mababasa ito sa pahayag 5:2 hanggang 5. Kung mapapansin natin sa pahayag 6:12 hanggang 13, nang tumingin si Apostol Juan sa 6 na tatak ay sinasabing, magkakaroon ng malakas na lindol. Naging itim ang araw na tulad ng damit pangluksa at naging parang dugo ang buwang kabilugan. At pagkatapos nun, ang bituin sa langit ay nahulog sa lupa tulad ng puno ng igos na naglalaglag ng bubot na bunga. Ito ang mga kaganapan sa 6 na tatak. Ngayon, maaaring sabihin ng iba,
maraming lindol na ang naganap sa nakaraan. Kaya paanong malalaman kung ano doon ang ika-6 na tatak? Ang lindol na tinutukoy dito ng Biblia ay sinundan ng pag-itim ng araw. Tapos, pagpula ng buwan. At ang huli, pagbagsak ng mga bituin. Ang mga pangyayaring ito ay magkakasunod ayon sa Biblia. Ngayon, mayroon bang datos sa kasaysayan ng mundo na naganap ang magkakasunod na pangyayaring ito? Taong 1755, sa Libson, Portugal. Naganap ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng mundo. Tinatawag itong Great Earthquake. Ayon nga din sa Britannica Encyclopedia, ang Great Earthquake ay may tinatayang 8.5 hanggang 9.0 magnitude na sinundan ng sunog at isang dambuhalang tsunami. Libo-libong mga gusali, kabilang ang mga simbahan, palasyo at mga tahanan ay gumuho at halos 85% ng lungsod ang nawasak, kasama dyan ang sikat na Ribera Palace. Tinatayang 60,000 katao ang binawian ng buhay sa loob lang ng ilang minuto dahil sa lindol na ito. Ang tsunami naman na dulot ng lindol ay umabot sa mga baybayin ng Espanya, Morocco at kahit sa Caribbean na nagdulot pa ng mas malaking pinsala. Kaya ito'y tinawag na The Great Earthquake. Ngayon, bakit tayo nakakasigurado na ito ang sinasabing lindol na katuparan sa Biblia sa Pahayag 6:12-13? Ang sabi sa Biblia, ang lindol sa ika-6 na tatak ay susundan ng naging itim ang araw na tulad ng damit pang luksa at naging parang dugo ang buwang kabilugan. May 19, 1780, 25 taon matapos ang Great Earthquake sa Portugal. Naganap ang tinatawag na Dark Day sa New England. Isa sa pinaka-nakakakilabot na pangyayari sa kasaysayan. Nang binalot ng kadiliman ang kalangitan sa New England at naging pula ang kulay ng buwan. Nagdulot ito ng matinding takot sa maraming mga tao. Ayon sa mga datos, nagsimula ang kadiliman bandang 9:00 ng umaga at nagtagal ito ng halos 14 na oras. Dahil nga sa matinding dilim at wala pang kuryente sa mga panahon na yun, kinailangan ng mga tao na gumamit ng kandila o mga gasera sa tanghaling tapat. At ang mga hayop ay nagbalik sa kani-kanilang mga kulungan na tila ba parang gabi na. Dahil sa pangyayaring ito, maraming mga tao ang inakala na ito na ang katapusan. November 1833. Isang pangyayari sa kasaysayan ang nagdulot ng malawakang takot sa buong silangang bahagi ng Amerika. Nagpakita ang libu-libong kometa sa kalangitan na tinatawag nga na Leonid Meteor Shower. Ang kalangitan ay tinakluban ng isang matinding serye ng fireballs. Ayon nga sa mga datos, ang kadiliman ng gabi ay tila nagliwanag dahil sa dami ng kometa na nasunog sa atmosphere ng Earth. Marami ring tao ang nag-isip na ito na ang huling araw. Dahil sa lawak at kahanga-hangang liwanag na dulot ng Leonid shower na ito ay itinuring na pinakamatinding meteor storm na naitala sa kasaysayan. Ngayon mga chip, mula sa malakas na lindol noong 1755, ang pagdilim ng kalangitan at pagpula ng buwan noong 1780, hanggang sa pag-ulan ng libu-libong kometa sa Amerika noong 1833. Ang mga kaganapang ito ay magkakasunod na nangyari, alinsunod sa sinasabi ng Biblia sa Pahayag 6:12-13. Katunayang,
ito ang tinutukoy sa ika-6 na tatak. At ang nakakakilabot na kaganapang ito nga ay kitang-kita natin na naganap na sa panahon natin ngayon. Ang pagkakasunod-sunod nito ay tugma sa sinasabi sa Biblia. Patunay lamang ito na ang buhay na mayroon tayo ngayon sa panahong ito ay nakapaloob na sa ika-7 tatak at ang dulo na lang nito ang hinihintay nating maganap. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos. Ang mga kaganapang ito mga chip ay isa lamang sa mga katotohanang nakatala sa banal na kasulatan na makakitang naganap sa ating daigdig. Kung itutuloy pa natin ang pagtalakay, ay marami pa tayong malalaman na mga pangyayari na tugma sa mga kaganapan sa panahon natin ngayon. Katulad ito na kung paano tumugma ang paglitaw ng unang digmaang pandaigdig o World War I sa nakasulat sa Biblia. Well, hanggang dito muna ang video natin mga chip. Kung gusto mo pa ituloy ang content natin ukol dito, ay i-comment mo lang sa baba ang salitang part 2 at gagawa natin ng video yan. Sadyang tunay at makapangyarihan talaga ang mga salita ng Diyos na nakapaloob sa Biblia. Maraming salamat sa panonood mga chip. Hanggang sa muli.